Yan, praise God. Sino pong ready na sa word ni Lord? Praise God, praise God. Pwede mo ba tayong tumayo? Praise God, no, sa mga naka-receive po ng prayer. So, it is our opportunity to serve you, no? At alam ko po, mga kapatid, na tayo nandito, dinala tayo ng Panginoon because He's about to do something great in our life. Let us pray. Lord, we thank you for allowing us to be here. I strongly believe, God, that you have brought us in this place for a purpose. We don't want to miss that purpose of coming here. Lord, we believe in the power of your word. That's why we are here. I pray, God, that each and every heart and every mind of your people are ready to receive it by faith so that that word will come alive in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin. Yung the best sa palakpak para sa Panginoon. Praise God, praise God. You may be seated. Kayo po yung makakaupo na. So last Sunday we talk about His risen, the power of the resurrected Christ. That's why every preaching, every testimony, our faith, our hope is in Christ because the message of the resurrection is the cornerstone of our faith and even we as Christians. Amen? So this time I will just going to continue our series entitled Jesus Culture. So Jesus Culture, no, pinag-usapan na natin po yan, mga ilang Sundays na yan. Last topic was shared by Ibon, no, na may testimony sila together with Joris, yung cause of discipleship. Because one of the culture of Jesus is the culture of discipleship. The culture of compassion or having a heart for the lost people. The culture of serving God. Amen? So yan po yung mga titingnan po natin. At sa ating pag-aaral ngayon, ang nais ko po ay patuloy po tayong mag-grow at matanggap natin itong salita ng Panginoon. So alam niyo po, no, we are living in a culture na impact kapag pinag-aralan mo ang kwento ng Pilipinas, ang dami pong mga sumakop po sa atin. No, yung mga panahon ng Hapon, panahon ng mga Kastila, at nagkaroon ng base ang Amerika, maging ang China. Diba? So there are many countries that conquer our nations and that affects our culture. Kaya pansinin nyo, kahit po na pare-pares tayong Pilipino, iba ang kultura ng mga taga dito sa Highland. And kahit mga Highland, may iba-iba pa rin silang distinction, just like the Kangkanae people, the Ibaloy. Diba? Kapag napunta ka naman doon sa bandang Banawe o sa Ifugao, mga iba naman, no? Pero may similarity. Pag bumaba ka ng Pangasinan, no? Iba din ang kanilang kultura. No? Pag bumaba ka ng Pampanga, iba din. Pero pare-pares tayo mga Pilipino. And sometimes that culture create barriers. Minsan yung kultura na yun po yung nakikreate ng hadlang para hindi natin ma-share yung gospel, para hindi natin maikwento yung magandang kwento na may kwenta na nagpabago ng buhay natin at nagligtas sa atin. Yun yung kwento ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. So those cultures, no, kung saan man po tayo lumaki at saan man po tayo, ano man po yung ating nakagisnan, gusto ko pong maintindihan natin, pag tayo tumanggap kay Kristo, when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, regardless of our culture, regardless of your dialect, regardless of your ethnic groups, we belong to the same and one and only culture, Jesus culture. Amen? Sabihin natin, Jesus culture. So ibig sabihin, yun po yung dapat meron tayo. Hindi kasi ganito kami. Hindi kasi ganito. No. If you are Christian, if you receive Jesus Christ, your culture should be Jesus culture. Jesus culture should be higher than the culture that you can learn, that we can inherit, the tradition that we have. It should be Jesus culture. Amen po ba? Kaya yung culture ng winning, seeking and saving the lost, dapat po tayo mga mananampalataya, hindi lang po tayo manatili dito po sa ating apat na sulok na simbahan, no, at saan man tayo pupunta, dapat meron po tayong daladala na meron pong ganong burden, meron po tayong ganong concern to seek and to save the lost. Amen po ba? Amen. May kausap po ba ako dito? Ayan, so talagang summer na, no?
Medyo mainit-init na. How much more kapag nasa baba pa? Diba? So let us read Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Okay, let's read. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Anong purpose? Then, you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. So, in this passage, makikita natin dyan yung dalawang word na napaka-importante. Yung conform at saka transform. Sabi natin, conform. Isa pa, mas lakasan natin. Conform. Isa naman, transform. Kaya yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Part pa rin ng Jesus culture, pero from conform to transform. Sabi mo sa katabi, from conform to transform. So, ito pong passage na to, sinishare po ni Apostle Paul na he is not just teaching about the beliefs and the doctrine, but he is also teaching about having a right and proper behavior. Hello? Alam mo, sa totoo lang mga kapatid, if you have a good doctrine and bad character, it is not beneficial for you and for others who knows you. And your doctrine is questionable. Naintindihan po ba natin yun? Tatagalogin ko. Halimbawa kapatid, ang galing mo sa pakikipagtuligsa sa mga doktrina, ang dami mong alam sa Bible, ang dami mong binibitawang mga salita ng Diyos. Pero, ang pangit naman ng ugali mo, ang sama naman ng ugali mo, aanin mo yung doktrina, aanin mo yung alam mo kung walang nakikita sa buhay mo. Are you listening? So, ibig sabihin, questionable yung alam mo kasi alam mo lang, hindi mo namang ginagawa. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito. Ang kausap po ni Apostol Pablo dito po sa Romans ay mga Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Sa kabila, sabi mo, oo nga, ikaw. So, ngayon, hindi lang mahalaga po ang doktrina, mahalaga ang tamang pananaw at tinatayuan sa ating pananampalataya, pero paano po maniniwala ang mga tao na nakakakilala lalo na sa atin kung taliwas ang ating pamumuhay sa ating nalalaman? That's why Apostle Paul is not just teaching doctrines and beliefs, but he is also concerned to the behavior of the people, of the believers during his time. Amen? Dito po makikita natin, pagpupokusan natin yung dalawang word na yung from conform to transform. Yan po yung dalawa na kailangan nating i-dissect, Para bang sino yung mga mga medical student. 'Di ba bakit dinadissect ang isang specimen para makita mo yung loob? 'Di ba? So, yan po, ida-dissect po natin yung dalawa po na word na yan that will going to help us to understand, and not just to understand, but to be changed and to be transformed by truth of God's Word. Yun po yung pinaka-purpose natin. Alam niyo po, hindi po pwedeng from conform, tapos nandito ka sa gitna, tapos transform. Wala pong ganon. Sabi mo sa akin, walang gitna. Di ba? Hindi po pwede yun. So ano kayon? From conform, transform. Anong gitna? No form? Hindi pwede, di ba? So nandun tayo sa nakikiayon or dun sa mga nabago. Yan po ibig sabihin yan. Walang middle ground. Okay, number 1. Sige, mabilis. Para mabilis yata tayo ngayon. Okay, number 1. Number 1 pa lang naman. Huwag kang makasigurado, sabi nga. Okay. So, sabi ng passage na binasa natin, do not conform. So, ibig sabihin, yan ang sinasabi, it is a command. Sabi natin, it is a command. Do not, sabi, di ba? Do not conform. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundong ito? So ano ba yung ginagawa ng mundong ito? Alam niyo, ibig sabihin ng conform sa Greek? Ayan. Pakilagay mo bro, yung Greek. Sinulat mo ba 'yon? Ayan. Mukhang wala yata. Ayun, di ba? Hindi po tayo Grego, pero yan po sabi ko, i-dissect natin para maintindihan natin yung original meaning. Ang ibig sabihin po niyan, yan ano pagkabigkas yan? Psychomatasa, di ba?
So, hindi tayo Grego, pero yan po, at least nandyan ang spelling, okay? Ayan, ano po ibig sabihin yan? To be pressed into mold. So, ibig sabihin yung conform, yan yung yun yung parang umuulma, hulmaan. Sabihin natin, hulmaan. So, ibig sabihin, ang mundong ito may hulmaan. Di ba? Alam niyo po, lumaki po ako sa probinsya, at sa probinsya, alam naman natin, simple ang buhay, tanim mo, yun ang kakainin mo. Nagtanim ka ng bigas, yun ang iluluto mo. Nagtanim ka ng gulay, yun ang iluluto ng mga magulang. Dumaki po ako sa ganong klase ng buhay. Kaya meron pong kalabaw. So, alam niyo yung kalabaw. Alam niyo po yung kalabaw, napansin ko yun nung tito ko, yung kapitbahay namin, meron po siyang kawayan. Alam niyo po yung kawayan, kinakain natin yan, yung labong sa Kapampangan, rabong sa Ilocano. Di ba yung bata yon, di ba? Bamboo shoots, tawag doon, di ba? So yun yung binabalatan, tatanggalin yung balat, and then yung sa gitna, yung kulay puti. Alam niyo po, sa probinsya, o yan, may... okay. Okay, so, ayan, buhay pa naman tayo. Nasa Pilipinas po tayo, wala po tayo sa Iran, okay? Okay. Mapagising, okay? Dapat wala tuwing Sunday may ganun no? Yung pampagising ba? Puti ko lang mabitawan yung microphone. Okay. Saan na ba tayo? Kayo kasi, di ba? Day lobo, okay? So, okay yung pattern. So, yung bamboo shoots, yung kawayan, napansin ko, tuwing may batang kawayan na tumutubo pa lang, yung tito ko meron na siyang nilalagay. Yung may nilalagay siya na parang kahoy siya na malapad, pero meron siyang hugis. Yung hugis, for example, ito yung tumutubong kawayan, yung bata pa lang, no? May ilalagay siya na ganito kalapad na ganyan kalapad na hindi plywood yun makapal na kahoy. Tapos may nakaukit po sa loob. Yung nakaukit po sa loob, pag ganyan, tapos gaganon siya, hanggang pag ganon. So yun pala po yung ginagamit para sa kalabaw, dito sa batok ng kalabaw. Kasi nung araw, ganun lang po, ang tawag po sa amin nun, paud. Paud po ang tawag sa Kapampangan. Yoke po sa English. Okay? So, yun po, yung ibig sabihin, pag lumaki po yung habang lumalaki yung puno ng maliit na kawayan, sumusunod po siya dun sa hulmaan. Di ba? Pag gano'n na, nakahulma gano'n, wala siyang choice. Di ba? So ngayon, kahit ayaw niya, yun ang hulmaan Di ba? Oops, kailangan na naman mag-curb. Kaya lang yun ang hulmaan. So no choice siya. So alam niyo po, ang mundo may hulmaan. Kaya minsan, kahit ayaw mo, pero dahil ang mundo ay nandyan, at dyan, kaparate, kahit ayaw mo, sa paglaki mo, sa pagmamature mo, sa pamumuhay natin, nahuhulma tayo sa sistema ng mundo. Kaya ayan, ano pa ang ibig sabihin? Pattern. Ayan, ano pa ang ibig sabihin? Pattern ng world. So ano yan? Yung sistema, yung culture, yung values. A system that operates without God. Yun yung mundo. Yung operation, yung pamumuhay, na klase ng pamumuhay na natutunan natin, nakagisa natin, wala namang masama doon, not unless what we are doing is against the holy and righteous God. It is against the teachings of the holy and righteous God. Of course, huwag nating ituloy yun. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, huwag kayong humulma. Huwag niyong gayahin. Okay, para mas lalo nating maintindihan. Yung hinuhulma, di ba yung parang clay? Alam niyo ba yung clay? Palayok. Yun galing ang clay sa palayok. O baliktad. Palayok galing sa clay. Okay? Di ba hinuhulma yun? Putik lang yun Di ba? Pero kapag yan, na-try namin yan sa Ilocos ba yun?
O sa Bigan, meron doon pag nagpasyal kayo. So yun, putik lang yun, pero dahil may panghulma, tapos gaganunin mo lang ng daliri, may umiikot di ba? Pag tinusok mo, paliliit. Pag ginanon mo, syempre, depende sa hugis na gusto mo. So yun po, ang mundo po may panghugis. Katawan mo nga, may hugis Ay, sorry. Okay. Di ba? Ganun talaga, iba-iba ang size. Di ba? At least, wag ka nang, kung alam mong kasing size kita, wag ka nang pumunta dun sa pangmaliit na size. Di ba? Siyempre, grabe naman dito, di ba? Buti na lang si SM naging sensitive, meron ng pang plus size, di ba? Kasi nga naman tayo mga Pilipino, Asian size tayo, pero dahil impluwensya tayo ng maraming mga pagkain, di ba? Alam nyo na. So itong gawa ng kaaway, pinipilit, at itong mundo na to, pinipilit tayong hubugin ayon sa nais niya. Kaya tingnan nyo mga kabataan, ito reality talk to Pinipilit kang maging, ano ba yung pinaka madalas mong gawin? TikTok, di ba? Isan yung TikTok, yan ay nagtuturo ng values mo. Yun totoo. Kasi nung araw, sinihan lang para makapanood ka. Ngayon, cellphone lang. Kasi nung araw, kung wala kang pamamasahe, sa probinsya ka pa, mag-iipon ka pa ng 6 months para may papanood ka lang ng sine. Another 1 month para bumili ka ng halo-halo after ng Another 15 days para bumili ng palabok. Yung mga ganon. Kasi nung araw, hindi naman accessible yung mga yan Dati, kailangan mo pumunta ng mall, pero ngayon, hindi. O-order ka na lang sa Shopee. Kaya kabisado ka na ng Shopee, pati yung aso nyo, kabisado na ng nagsa-Shopee, di ba? Yung mga pusa nyo, di ba? Hello? Di ba? Hindi na tumigil di ba? So, mukhang guilty. Alam niyo, minsan mga barkada natin, yung mga nagdidictate ng decisions natin. Mga malapit sa atin o mga kabarkada natin. Tapos ito pang malapit ngayon. Alam niyo, anong pinakamalaki talagang nagdidictate ng buhay ng tao ngayon? Hindi lang mga kabataan, pati mga nanay ngayon, mga tatay ngayon, addict na rin sa social media. Minsan, ang social media ang nagse-set up ng identity ng tao. Pansinin mo, pag nakapanood siya ng Korean novela, naku, ang lahat ng bihis siya pang Koreano. Sa totoo lang. Wala namang masama doon, di ba? Kung kaya mo, kung okay naman. Naku, pag nanood yan ng iba naman, Hapon na naman. Naku, piling Hapon na naman yan. Wala naman sanang masama doon. Kaya lang, minsan, yung mga pinapalaw natin, ang nakikita natin yung maganda. Hindi naman nila papakita pangit Minsan, akala natin, yun ang tama. Hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong nagiging katulad ng mundo. Alam niyo po, kahit ang mga Kristiyano ngayon, hindi exempted. Kasi bakit? Pag pumasok ka nga naman ng eskwelahan, di ba? 3 lang silang Christian, hindi pa halata yung 2. Di ba? Ay, Christian ka pala. Sabi niya, di ba, mga ganon. Sa trabaho, ganon din. Hindi halata. Pag may panganib lang na nangyari, saka man na lang, Panginoon patawarin, Panginoon ligtas mo, ay, Christian siguro to. Pero hindi halata. Bakit? Many Christians conform to the patterns of this world. If we want to live in this world, but living not to the pattern of this world, but in the Jesus culture, we need to experience and understand transformation. The world has a mold. Sabi ko nga kanina, alam niyo anong pang-moldin ng kaaway o ng mundong ito? Alam niyo Follow your feelings. Yan ang pang-mold ng kung anong nararamdaman mo. Kadalasan, naiinis ka nga sa nararamdaman mo Kasi lahat ng naramdaman mo, ginawa mo, lahat palpak. Di naman lahat, pastor. Siguro may 1%. Okay, 99.9%. Di ba? Follow your feelings. Ikaw, kung anong nararamdaman mo. Ayun. Feeling ko, kikita ako dito. Di ba? Feeling mo lang yun. Di ba? Unang base kang kumita. Naku, na-scam ka. Yung balik sa'yo, matindi. Di ba? Feeling ko siya na. Kasi bakit? Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Abay, delikado ka.
Kasi bakit? Paano pag iniwang ka niya? Eh di mamamatay ka na. Hello? Kaya yan po yung pang-akit ng mundo, yan ang pang-mold ng mundo. Nakapokus tayo sa... Alam mo yung mga generation ngayon, wala namang ginagawa, pero alam nyo, anong panlaban nila sa magulang? I am depressed. Saan nyo natutunan yung word na yan? Wala kang ang ginagawa sa bahay, nadidepress ka pa. Di ba, Pastor, nagbago na, bait na. Amen. Hello? Noong araw, kahit ang dami mong problema, wala kang ang pambili ng uniform, pero pumapasok ka pa. Yung sapatos mo, butas, Bakit ngayon? Bago lahat sila ngayon. Ang babait. Bakit? Eh yan ang nagmo-mold. Pag pinagalitan mo, di ba? Ang sama, hindi ako mahal ni Mama, hindi ako mahal ni Papa. Samantalang noon, ilang palo pang tinanggap mo, pero hindi mo maisip na hindi ka mahal ng nanay mo. Hindi mo maisip na hindi ka mahal ng tatay mo. Tama? Pero ngayon, mapagsabihan mo lang, you hurt my feelings. Di ba? Dahil ba anak lang ako? Hello? Nag-iba na ang mundo ngayon. Pero dapat bumalik tayo sa tamang mundo ng kultura ng ating Panginoon. Ito pa. Do what makes you happy. Di ba? Yan ang pangmoldo ng mundo. So pag sinabi ng do what makes you happy, kahit magkasala ka, kahit wala pa sa season, at kahit hindi tama, gagawin mo kasi masaya ka. Yan po ang ginagawa ng mundo. Hello, are you listening? Yung mga magulang nandito, kayo mga kabataan ngayon, di ba, intindihin nyo to? Kasi maintindihan mo ang nararamdaman ng magulang kapag naging magulang ka na. Kasi ngayon, nagugulang-gulangan ka lang eh. Pero hindi ka naman pala talaga magulang. So ito po yung pang-mold ng mundo. Do what makes you happy. Hindi eh. Sa palagay ko, kapatid, kaya naging matatag yung mga generation noon. Kasi bakit? Hindi lahat ng masaya, hindi lahat ng nagpapasaya na turo ng mga magulang, na hindi lahat ng masaya ka, yun ang gawin mo. Kasi hindi lahat ng masaya, tama. Hello? Masaya ka nga, tama ba yan? Kasi bakit? Ano mang hindi tama, tatamaan ka bandang dulo. Pero kung gawin mo yung tama, sa simula pa lang, sigurado, maayos ang dulo niyan. Eh, ito po, ano pa? Ano pang kasunod? We blend in. The people in the church or the people blend in and don't stand out. Bawa, sa mga magkakaklase. No? Sa mga, pindutin mo na bro, pangatlo. Nalilate, okay. Ayan, blend. Nagbe-blend in, ibig sabihin, nagko-compromise, ibig sabihin, halimbawa, yung parang Kristiyano lang sa church, pero paglabas na, hindi na. Di ba? Kaparehas na ng mga taong kasama niya. Hindi po ganun. Kasi yan ang pangmold ng kaaway. Sabi niya, wala. Ito pa masaklap, wala naman si pastor eh. Para bang naging scarecrow si pastor. Alam niyo ba yung scarecrow? Yung sa bukid, yung para hindi dumapo yung mga ibon na para manalanta ng parang si pastor nakaganon. Panakot ng ibon, para bang wala naman si pastor, sige gawin mo yan. Ay, parang hello? And sometimes, mga magkakaklase sa trabaho, sa eskwelahan, sa negosyo, we need to stand out. Amen? Naintindihan niyo po ba ibig sabihin ko, mga kapatid? Number 1 pa lang po tayo, tuloy pa po ba natin ito o duguan na? Alam mo, sa totoo lang po, medyo masakit po talaga yung gamot eh. Alam niyo po, nung nasa Cebu ako, na emergency ako, kala ko, hindi na ako wala na kayong pastor eh. Di ba? Hindi, meron pa, marami tayong pastor dito eh. Mabobiyuda na si Jeanette eh, di ba? Napod poison ako doon. First time sa buhay ko na nangyari yun. Ang sarap kasi ng pagkain. Ang sarap ng mga seafoods, ang mumura. So lahat kinain ko. Anyway, life is short. We need to serve Jesus. Amen? We need to love people. Come on, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, ang mundo ay patuloy po na try to constantly shape us. Oo. Kaya yung mga bata ngayon, dati tinuturuan ng mga magulang yan. Ngayon wala nang time ang magulang. O ito yung cellphone. Yan yung magturo sa'yo. Nagtaka ako, anak ng kaibigan ko, hindi naman sila English speaking. Pero yung bata, may diction pa. Hello, mommy. Anak, bless the pastor.
Hello, Pastor. Bah, sabi ko, tininan ko yung bata. Anak ba ng tati ito? May lahi ba to? Di ba? Pilam ba to? Wala, kilala ko nanay, tatay eh. Hindi marunong magtagalog. Hindi marunong magkapampangan. English spokening dollar, men. Wala nga lang dollar. May maganda at saka merong hindi magandang side. Kaya parati natin piliin yung mas maganda. Social media influences. Ngayon, ito na yung labanan eh. Ngayon, ito na yung ano eh. Di ba, sinong pinapalaw mo? Ito tatanungin ko, nakapalaw ka ba sa church natin, sa page natin? O mas nakapalaw ka doon sa social media influencer na idol mo? Di ba kapag hindi ka makatulog, browse ka ng browse? Hindi mo na-browse yung, ay may page pala ang church. Sabi mo sa katabi mo, patingin kung sino pinapalaw mo dyan. Sometimes we are being influenced by those people na hindi naman maayos ang buhay. Kaya mga principles and teachings ng buhay nila ay taliwas doon sa tama na tinuturo ng salita ng Diyos. Sa mga kabataan, yung mga peer pressure sa school. Diba? Pag di ka sumama dito sa gang namin, yari ka, bubugbugin ka namin. Pag di ka uminom, ilulunurin ka namin ng ala. Di mga di ka belong. Then sa mga relationship, mga compromise, you don't accidentally stay holy, you intentionally resist the work of the enemy. Parang ganito, mga kapatid. Dati, on fire sa Panginoon. Pero dahil sa bagong circle of friends, nawala yung apoy, nawala yung prayer life, nawala yung purity, nawala lahat. Nag-focus sa panglabas, nawala yung focus sa panloob. Alam niyo po sa totoo lang, ang tunay na tayo, hindi yung nakikita ng labas. Alam mo kung sinong tunay na ako? Yung nasa loob ko. Kung sino ako. Parang yung katabi mo, the real you is not what other people sees on you. But the real you is what is inside of you. Paano lalabas? Pag may problema, paano ka lalabas? Yun ang tunay na ikaw. Paano makikita mabait ka? Pag may mga taong hindi mabait sa'yo. Pag binato ka ng tinapay, batuin mo pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Pero make sure, tanggalin mo sa garapon. Kasi yung garapon, matigas yun eh. Bote yun eh. Hindi po naman biglaan. Inuunti-unti po ng kaaway na para mag-conform tayo. Inuunti-unti po ng kaaway yan, pero wag po tayong papayag. Amen? Hindi naman kasi basta-basta nababago po yung buhay ng tao eh. Hinuhulma tayo ng mga social media, ng mga bagay na nag-i-influence sa atin para mabago tayo. Not in the proper and the right manners. Tingnan niyo mga bata ngayon, paano sumagot sa mga magulang? Tahimik. Noong araw, pag tiningnan ka lang ng nanay mo, alam mo na. Pero ngayon, lumalabas na yung mata ng nanay mo. Wala pa rin. Di ba? Malayo ang generation ngayon. Kasi bakit? Ang generation ngayon, nag-conform. Kaya kailangan from conform to transform. Sabi natin, from conform to transform. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sabi ng binasa natin, do not conform to the pattern of this world. Tapos ano pong kasunod na sinabi doon? But be transformed. Sabi natin, be transformed. Okay, yung kanina, command yun. Command yung kanina. Ito, change. Sabi natin, change. Pagbabago. Kanina, command, huwag tayong makiayon, huwag pa tayong magpahulma sa gusto ng mundo, sa daagos ng mundo. Ang sabi ng Panginoon, para hindi tayo mag-conform, there is a command, do not. So ngayon, paano tayo matransform? Ito yung change.
Be transformed. Ang ibig sabihin po ng transform sa Greek is metamorpho o metamorphosis. Para mas lalo nating maintindihan yan mga kapatid, no? Iyan yung process ng uod, tapos magiging magandang butterfly siya. Hindi siya uod na lalagyan ng pakpak. Hindi. Ano siya? Na-transform siya. Okay? Na-transform po siya from being a uod. Hindi na siya naging uod. Nakalimutan ko na, pupa, or kalimutan ko na, basta butterfly na maganda. Di ba? Parang sa katabi mo, hindi mananatiling uod yan. Ay, hindi, sorry. Ibig sabihin yung lumang pagkatao. Magiging bago na yan. Amen po ba? Amen? Ang ibig sabihin po ng transform, a complete change from inside out. Sabi natin, change from inside out. Yan po ibig sabihin ng na-transform. No? Yung nabago simula sa loob at makikita sa panlabas. A complete change from inside and out, not behavior modification. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang yung kinokontrol at pinipilit natin, no? But heart transformation. Kasi pag nabago yung heart natin, mababago lahat sa atin. Di ba? Hindi wala namang masamang tao eh. Yung heart, pag naayos ang heart, sigurado aayos yan. Amen po ba? Kaya hindi sinabi ni Paul na improve yourself. Hindi niya sinabi yon. Hindi niya sinabing fix yourself. Hindi niya sinabi yon. Anong sinabi niya? Be transformed. Hindi niya sinabing fix yourself, improve yourself. No. Kasi hindi mo mapipix ang sarili mo. Hindi natin kayang i-improve ang sarili natin para maging mabuting tao na wala si Lord. Hindi. Temporary lang yun. Makaalala, hindi, mabait ka. Ako nga, nagbago pastor eh. Tingnan ko lang, kapag yung mga, pag inaway ka, pag inapi ka, tingnan ko lang kung hindi lalabas yung luma mong pagkatao. Di ba? Hello? Real talk. Di ba? Kaya ang sabi ni Paul, be transformed. Ang ibig sabihin ng be transformed, total change from inside and out. Inner change leads to outward transformation. Yung pagbabago po sa loob ng ating puso, yung kondisyon, yung desire, yung paano tayo magpatawad, paano tayo kumilala ng mga pagkakamali natin, paano natin tanggapin yung mga sitwasyon. 'Di ba? Yun po, pag nabago po yung ating panloob, mababago po yung ating panlabas. Merong mabait lang, yung magbabait lang pagkaharap mo. Pero pag wala na, hindi pala. Mapagbalat kayo. Di mo may mga kantang ganun eh, no? Sabi nga kanina, parang uod, di siya nanatiling uod, naging butterfly. Hindi nag-adjust lang. Kasi pag nag-adjust lang, pwedeng bumalik ulit. Kaya dapat magbago ng culture, magbago ng nature. Yan ang ibig sabihin ng transform. Kasi sige, mag-a-adjust ako, hanggang kaya niyan mag-a-adjust, pero darating ang araw, di na makapag-adjust. Mangangawit yan. Sige, kaya ko pa. Sige, okay lang. O hanggang kailan? Ganon din sa buhay, ganon din sa karakter ng tao. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi pag-a-adjust, pagbabago. Amen? Hindi lang tayo tinawag ni Lord para mag-adjust, tinawag tayo ni Lord para magbago. God is not trying to fix our actions, He is changing our nature. Kasi pag fixing, pwede ulit masira yan eh. Pero kapag nabago na yan, di ba? Yung buhay po natin ang ibig ko sabihin. Religion says, act right. Yan po yung mga tinuturo ng religion eh. Di ba? Uy, mais ka Pero anong sabi ng gospel? Be changed. Di ba? Pagbabago. Kumilos ka ng maayos Pero hanggang kailan mo kaya? Kapag hindi nabago puso mo, di mababago buhay mo. Amen po ba? Naintindihan po ba natin mga kapatid?
Ayan, so, the command, do not conform, the change, which is transformation. Pangatlo, the process. Sabi natin, the process. So, ibig sabihin, pag sinabi nating process, hindi ito madali. Proseso. Sabi mo sa katabi mo, proseso talaga. So anong sinabi ng Romans chapter 12? By the renewing of your mind. So it is a process. So renewing means it is a continuous or daily process. So yung mind, ang ibig sabihin ng mind, ito yung thinking, ito yung beliefs, ito yung worldviews, pananaw. Ito yung iyong insight, hindsight, foresight, lahat ng pananaw natin sa buhay. Yan yung mind. How you think, how you see things, yung worldviews mo, yung beliefs. Actually, kapatid, dito nangyayari ang labanan. Hindi sa labas, kundi sa isip. Diyan talaga ang battleground. The battleground is in the mind of every individual. Kasi kadalasan, hindi tayo nagiging aware na kung anong iniisip mo, yan ang magiging buhay mo. Kaya maraming mahirap, ang tingin nila sa sarili nila mahirap. Kaya nanatiling mahirap. Kaya maraming hindi naging successful kasi tingin nila sa sarili nila hindi naging successful. What makes the difference of a highly progressive person to a not motivated individual? Alam niyo ano? Mindset. Oh, mindset. Bakit aaseso buhay mo? Hindi dahil may mga suporta ka galing sa mga paligid mo. Well, it will help you, but it will not give you the guarantee. But your mindset will help you to see things. Kahit negative ang nangyayari, pero kapag meron kang positive mindset, ma-overcome mo yun. Kasi bakit? Nabago puso mo eh. Pag nabago puso mo, nabago isip mo, mababago actions natin. Eh wag nating sasabihin, albawa ngayon, di ba? Grabe naman, mahal ng gasolina, ang mahal ng, wala tayong magagawa. Kasi wala tayong mga produksyon ng mga petrolyo dito sa Pilipinas. In fact, ayaw pa nga nila nung nuclear, kaya wala tayong madalas wala tayong power eh. Sana naunahan pa natin yung ibang Asian country eh. Kasi bakit yung nuclear power plant sa Bataan, pinatigil, mapanganib daw, ganyan. Oh. Ang senior engineer yun, yung biyanang ko, tatay ni Jeanette. Imagine, natigil lang yun. Eh ngayon, sabi nga ni Marcos, ni Apo Marcos noon, in 20 years, sabi niya, mahihirapan ang mga Pilipino at magkakaroon ng shortage sa power, energy na kailangan ng mga Pilipino. Which is true, nangyari nga. Hindi po ako makamarcos, baka mamaya. Which is sinabi naman po talaga eh. At nangyari po yun. Baka mamaya naisip nyo, maka BBM yata si Pastor ha. Walang politiko, nasa stage ako eh, di ba? Sabi mo sa katabi mo, Jesus culture pare. Di ba? Hindi kasi yan ang naranasan natin eh, di ba? Alam nyo kung bakit hindi nangyayari-yari yan dyan sa may Dyan sa Spratly Island, yung sa pinag-aagawan ng China at saka ng Pilipinas, na which is sa atin naman yun, layo ng China, inaagaw yun, di ba? Because of the corrupt government officials. Alam niyo ba ang Sabah, part ng Pilipinas yun? Alam niyo ba yun? Kasi nung nag-aaral ako, third year high school ako yata, na second year high school, yung mapa ng Pilipinas, ang daming isla. Kasi hindi ko makakalimutan yun, dinrowing ko pa yun eh. Sabi ko, kasama ba talaga to, ma'am? Oo, Pilipinas din yan. Kaya ang Pilipinas noon, hindi naman Philippines eh. Alam niyo anong pangalan ng Pilipinas noon? Hindi yung panahon ng mga Kastila. Basta if I remember it right, meron siyang nakalagay na island. Hindi lang basta Philippine. Basta Philippine Group of Islands, something like that. It's because of a public
officials that they conform and they are weak in their integrity and character, values and beliefs. That's why nasa lahula ang bansang Pilipinas. Alam mo, pag nabago ang katabi mo, pwede na yan. Pag humabol ng kagawad yan sa barangay, suportahan natin. Nabago naman yan di ba? Panalangin natin. Di ba? Pag yan, nahabol ng kapitan yan, pagpipray ko yan. Basta siguraduhin mo hindi ka na magko-conform, transform ka na. Baka mamaya, mangungurakot ka, ihulog kita dyan sa munisipyo o kung saan man. Hindi, di ba? Kasi paano mababago yan? Tapos, righteous ang nakatayo, iipitin. Di ba? Kapag humabol na mayor, pahabulin din natin ng mga maaayos na konselor. Di ba? Alam nyo, sa Pampanga, nanalo yung pare, si Among Ed. Siya lang nanalo, tuwan-tuwa. Pinatunayan ng mga Kristiyano sa Pampanga na hindi isang relihiyon ang makakapagpapanalo ng kandidato. Di ba? Yung mga patusok ang kapilya. Alam nyo na yun, di ba? Hindi, mga Kristiyano, pag nagkasundo, nagkaisa Kristiyano, mas marami tayo. Nanalo siya. Ngayon, yung mga sanggunian, yung mga board member, hindi niya katiket. Wala siyang nagawa. Tingnan mo yung katabi mo. Kapag na-transform yan, susuportahan ko yan. Di ba? Pastor, iba na tayo tinuturo mo, politika na. Hindi, magpipray tayo, mabago ang bansa nagko-conform yung mga nakaupo ngayon Parang ang pinagsasampal yung mga mayor sa buong Pilipinas ni Vico Soto Alam niyo ba yan? Yung sa Pasig yung mga anak mo, kung bata yan, libre ang damit, libre ang bag, libre ang notebook, libre ang sapatos, may allowance pa. O pwede nga lang palipat ng Pasig pwede pala. Akala ko sa abroad lang. Kasi nasa Australia kami, ganun din. May allowance pa, may papud pa. Binibigyan ng gobyerno. So, ibig sabihin, mayaman pala ang Pilipinas. Kaya lang yung mga nakaupo, nakakonform sa pattern ng mundong ito. It's about time for the church to rise up. Wala po akong balak humabol. Pero malamang kung hindi po ako pastor, politiko ako. Kasi nasa pamilya namin Pampanga. Pag po kayo mag-alala, wala pa namang sinasabi sa akin si Lord. Pastor niyo po ako. Amen? Ikaw na lang. Sabi ba sa ikaw na lang, wag na si pastor. Ito mga kapatid, ito yung totoo. Okay, ano yung process? 5 hours kang nasa social media, pero 5 minutes ka lang sa word ni Lord. So anong mas matinding influensya sa'yo? Social media. Imagine, 5 hours kang nagbabrowse, kung ano-ano, tapos 5 minutes lang. Pag nag-pray ka kagad, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Pero kapag may problema, Panginoon, ba't ganito ang nangyayari sa nag-pray ka na nga lang, sisisihin mo pa si Lord. Hello? Pansinin mo, yung mga Kristiyano, pag may problema, nag-church naman ako, wag na akong mag-church. Mali. Mas lalo kang dapat lumapit kay Lord Kasi bakit si Lord, nasa Kanya yung kailangan mo? Wala, kasi umimin malamang may pagsubok ka next week. Hindi, joke lang. Tingnan ko kung nandiyan ka pa. Di ba? Nanakot si pastor Hindi, maselan po ako. Kasi alam ko itong topic po na ito medyo mabigat, pero ito'y katotohanan. Kaya po mga kapatid, kung dati 5 hours kang nagbabrowse, di ba? I-next level mo naman yung 5 minutes, o mo 10 minutes. O di nabawasan na yung 5 hours. 4 hours and ano na lang, 55 minutes. O hanggang sa pumantay. Di ba? O di, 2 hours na lang ako nag-social media, pastor. Pero 2 hours, minsan, pastor, sa umaga, 30 minutes. Tapos mamaya, pagkakain, pastor, nagdi-devotion ako. Bago ako matulog, pastor, nagpipray ako, nagdi-devotion. Pastor, pantay na. Di ba? Ang saya siguro ng feelings pag ganon. Darating ang araw, mas mataas na yung para sa spiritualidad mo kaysa dun sa impluensya ng mundo. Amen? Parang kukunti na lang nag-amen ngayon
Hindi po mababago ang isang buhay ng isang tao kundi magbabago ng laman ng isip. At kung hindi magbabago yung mga tao, bagay na nakaka-impluwensya sa atin. Your life always follow your thinking. Yun po yung totoo. Kung anong pinaniniwalaan mo, kahit anong sabihin pa sa'yo, pag di nababago yung maling paniniwala, yun pa rin ang gagawin mo. Wrong thinking produces result into wrong living. Renewed thinking, anong resulta niyan? Transform life. Kasi nahulma po tayo eh. Di ba? Pag sinaktan ka, magiganti ka. Mga gano'n, di ba? Bakit? Siya lang bang may kayang gawin yan? Ang pangit nga niya, ang ganda mo eh. Inisahan ka pa niya? Di ba? Mga gano'n, ha? Hello? Pero, kapag ganito mindset mo, okay, iniwang ka niya, nasaktan ka, kasi minahal mo siya. Ang mindset ganito, hindi ako nawalan. Siya ang nawalan. Di ba? Tapos, pwede kang mag-TikTok, ito ang sinayang mo. Kamo, di ba? Kamo, palakpakan natin. Sabi mo sa kanila, process. Alam mo, hindi madali yun. Lalo na yung sinaktan ka, yung kumari mo, inautang mo, nung nangungutang, lahat na, babae. Grabe, kaya nga, yakapin mo na yung mga kumari mong nangutang, kumpare mong nangutang. Kasi bakit? Baka yun ang huli na pagkikita ninyo. At least nayakap mo naman lang din. Di ba? Hello? Pag tinawagan mo, the number you contacted is out of service. Di ba? Hello? Grabe, no? Bilak ka pa sa FB. Kaya yakapin mo na kagad. Baka yun ang hunat huli. Process po kasi. Yung change of mind, kasi wired ang isip natin kung paano gumalaw ang mundo. Kasi yun ang trend. That's why Paul says, renew your mind. It's a process. Alam mo, minsan naiisip mo pa rin, gagawin ko to, wala namang nakakaalam eh. Kasi ganun tayo na wired ang isip natin. Pero pag mali, huwag mong gawin kahit walang nakakakita sa'yo. Just do what is right. Alam mo, after ng preaching na to, ditong week na darating, we will experience testing. Huwag mong titingnan yung katabi mo, wala namang nakakakita. No, mayroon nakakakita doon. Hello? Yes. Kaya yung change nagsisimula sa renewing of our mind. Who is shaping you? Who is shaping my thinking daily? Sino ang nagsishape ng aking kaisipan araw-araw? Yung madalas mong panoorin, yung madalas mong gawin, yung nag-shape ng isip mo. Pangapat, kung merong the command, the change, the process, tingnan natin, pag na-transform ang mind, ano yung pangapat? The result. Sabi natin, result. So ang result, kapag hindi tayo nag-conform, na-transform tayo, and then na-renew yung mind natin, ito po yung result. Ano yung result? Discerning God's will. Sabi natin, discerning God's will. Alam niyo po, yan po yung mahirap. Anong kalaban ng God's will? My will. Di ba? Ito to. Anong kalaban ng God's will sa buhay mo? Yung kalooban natin. Hindi na si Satanas ang kalaban natin. Talunan na si Satanas. Ang sarili natin ang kalaban natin. The enemy of God's will, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, yung sarili nating kalooban. That's why if we are not transformed, we are being conformed to the pattern of this world, and our mind is not being renewed by the power of the truth, which comes from the Word of God, hindi natin maintindihan kung anong kalooban ng Diyos. Kaya pag di natin naintindihan, everything na naiisip natin, yun ang gagawin natin. Pero ang process na sinasabi ni Apostle Paul, pag di ka nag-conform, that's a command, there is a change that will going to happen, transformation. And transformation is not
one-night experience. It is a process. And after that, there is a result. Anong result? We can discern God's will. Sabi mo, gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos? Ayun sabi, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect. So, what God's will is, anong kalooban ng Diyos? Good, pleasing, and perfect. So, yun po yung kalooban ng Diyos. So, kapatid, kung yan pala ang kalooban ng Diyos, bakit di natin makita? Good, pag sinabi natin good, it is beneficial, not harmful. Kaya pansinin mo, pag pinapakain ka ng nanay mo nung bata ka ng gulay, this is good for your health. So it will benefit you. It will guarantee nutrients. It will guarantee a preparation for you. It will not harm you. Ang kalooban ng Diyos hindi magpapahamak sa'yo, kundi magiging benepisyo para sa'yo. Ano ba? Pleasing. It brings joy not just to yourself, but it brings joy, most importantly, to God. Amen? Sa Diyos. Sa atin, pag yung life natin na nakakonform, nakigiyain sa mundo, nakaluma sa mundo, basta masaya ako, okay lang. Kaya pansinin ninyo, pag binilang mo yung lahat, mas marami ang lungkot kaysa sa saya. Kasi bakit? Yun ang buhay na meron tayo na wala si Lord. Pero pag hindi na tayo nag-conform, na-transform na tayo, na-change, may process ng changing ng mind, naintindihan natin, yung na-discern natin yung kalooban ng Diyos. So, when we do the will of God, we are being transformed, we benefit. And it is not just our joy. Hindi lang tayo focus sa pansarili nating kaligayahan, kundi gusto natin magbigay kaluguran sa Diyos. You know what? Every time I decide, and every time my disciples, people that are closer to me, pag nagtatanong sila, etong sagot ko, matutuwa ba si Lord sa decision mo na yan? May i-represent ba sa decision na yan? Marirepresent mo ba na ikaw ay disciple, na ikaw ay Kristiyano? Matutuwa ba ang mga magulang mo? Magiging proud ba sila? Yan ba'y magre-represent ng pagka-Kristiyano mo? Yun lang po yung mga tanong ko. Then, kapag hindi niya masagot, don't do it. It's up to you. Pag matutuwa ba si Lord? Opo, Pastor. Hindi ba masisira ang pangalan ng mga magulang mo? Hindi po, Pastor. O hindi ba masisira ang pagka-Kristiyano mo, yung testimony? Hindi po, Pastor. Okay, tuloy mo. Pero sabihin mo, ano ba yan? Baka mamaya, ganun lang ang tanong mo. Hindi po. Di ba? Ano pala? Kukunin mo yung kambing ng kapitbahay mo. Kasi iluluto mo sa birthday mo. Di ba? At hiimbitahin mo naman si Pastor. Ipapanalangin naman niya yun eh. Di ba? Lilinisin ng panalangin ang lahat ng kasalanan, lalo na yung mga pinapaitan sinanglaw, di ba? At kaldereta kambing ay masamyong halimuyak doon sa langit pag pinagdasal na ni Pastor. Hindi. So kailangan naalamin mo. Di ba? So nagluluto po ko tayo kambing sa birthday ko, in-invite kita. Masarap yan ha. Okay. Sa manggagaling ang kambing, nanakawan ko lang po sa kapitbahay namin. Huwag po kayong maingay ha. Uy, siyempre, hindi nakalaban. I'm just exaggerating. But I want you to understand, if it is not pleasing to the Lord, don't do it. Amen? Medyo mahirap po, pero yun po yung tama. But let us choose the hard right over the easy wrong. Mas pipiliin na natin yung medyo mahirap, pero yun ang tama. Kaysa sa madali, pero mali naman. Kasi ano pa mang bagay na nakuha sa mali, hindi magtatagal. Pero yung bagay na sinimulan mo ng tama, kasama mo si Lord. May mga struggles man yan along the way, pero dahil kasama mo si Lord, sasamahan ka ni Lord, hindi ka malilin lang. Kasi bakit? Ayan o, then you will be able and test and approve what God's will is good, pleasing. Ano ba ibig sabihin ng perfect? Wala na bang kapintasan? No. Ibig sabihin ng perfect, complete. Lacking nothing. Ibig sabihin ng perfect, yan. Ano ba? Perfect.
Ngayon kasi hindi mo na ma-recognize ngayon ang forma eh. Nung araw, pag malaki sa'yo ang pantalon mo, ang sabi, sinuot mo yung pantalon ng lolo mo. Eh ngayon, mga pantalon ng lolo, lahat ng nakikita ko suot ng mga kabataan eh. Di ba? Nauso ang makikipot na pantalon, ngayon maluluwang naman. Di ba dati pag nagsuot ka sa school, ang laki ng t-shirt mo, sinuot mo yung t-shirt ng kuya mo. Ngayon hindi. Di ba, palakihan. Walang basagan ng trip. Basta hindi ka nagkakasala, okay lang yan. Kung trip mo yan, okay lang. Basta walang nababanggit ko lang naman. Di ba? Noong araw kasi, alam na sa'yo pag pinatahi mo. Di ba? Noong araw po, ang nanay ko po, ano yun? Nag-aral po yun ng dressmaking. Bata pa po ako noon. Kaya nung nag-aaral siya, may project siya, nandun po sa Hoxon, sa Angeles. Lahat po, nung nag-project sila ng polo shirt, ako sa akin lahat, no? Nung long sleeve, pang church ko po yun, di ba? Kaya lang, yung nakita ko yung mga picture nung high school na ako, yung mga gawa ng nanay ko nung araw, yung panahon nila. Siyempre, nung bata ako, hindi ko naman masyado, alam niyo po yung mga kwelyo ng lalaki, na kapag nagkamali ka, baka malaslas ang leeg mo. Tapos, yung tela ng damit ko, parang tapete ng, yung restaurant ba? Yung makukulay. Uy, pero wag kayo. Nung araw, di ba, naka-gel pa ako. No? Pag magsisimba kami, late ko gaya. Pero naka-spooting ako nung araw, di ba? Hindi nyo alam yung spooting, no? Maporma. Ayan. Ayan, yung formado. Di ba? Imagine mo, pag gumanong ka, biyak ang libo, di ba? Kaya nung araw, hindi uso yung mga bumibili, hindi. Uso nung araw yung mga tailor, ano tawag? Mga sastre, di ba? Mga nananahi. Kaya nung araw, bumibili tela. Pag binili mo yung tela, pupunta ka dun sa mananahi, susukatan ka. Kung pantalon yan, dito. Tapos dito yung tiro. Tapos yung sa baba hanggang saan. Tapos yung gaano kaluwang. Pag sinuot mo, sayong-sayo talaga. Di ba? So, ganun po yung perfect tailored plan of God. Sa'yo yun. Kamang palakpakan mo si Lord, kapatid. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos sa'yo, iba yung sa kabila. Nung araw kasi, pag nagsuot ka ng maluwang, halatang hindi sa'yo. Kaya wag mong i-compare kung anong nangyayari sa buhay mo, sa ginagawa ni Lord sa buhay mo, sa iba. Kasi bakit? Iba yung plano ni Lord, iba yung process, iba yung journey niya sa journey mo. Sabi mo sa katabi mo, walang kopyahan. Di ba kapag umaasenso na siya, maging masaya ka. Kasi bakit? Lord, salamat, umaasenso na siya. Pero Lord, baka naman, di ba? Lord, ako na ang susunod. Di ba? Ganun dapat. Walang inggitan kasi bakit na-transform ka na eh. Pero kapag hindi ka pa na-transform, naka-conform ka, kaya lang naman ni mama niyan nakapag-asawa ng kano. Di ba yung mga ganon? Di ba? Amerikano, ikaw na maghanap ako, British. Di ba? Yung iba naman sasabihin niya, hay, basta may dollar, kahit maitim, di ba? Okay na. Walang ganon. Di ba? Hello? Are you listening? Alam mo kapatid, God's will is not something to fear. It's something to trust. Yung kalooban po ng Diyos, hindi po tayo dapat matakot. Dapat ito po yung manampalataya tayo at ito'y ibigay natin ng todo-todo sa Diyos. Huwag natin hayaan ang mundo, ang social media, ang mga taong nakapaligid sa atin na hindi impluensyado ng Diyos, huwag yun ang mag-impluensya sa atin. Dapat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, Romans chapter 12 verse 2 gives us a clear pathway. May tinuturo po itong landas sa atin. Reject the world's pattern. Yan po yan. Lahat no ng pattern. Halimbawa, lalo na ngayon, uso yung mga sugal. Diba? Dati, kailangan mo pumunta ng casino. Pumunta ka pa ng Casino Pilipino. Pag nabitin ka sa Casino Pilipino, pumunta ka ng Macau. Andun lahat. Diba? Yung mga ganon.
Pastor, ba tinuturo mo yan? Hindi po yung totoo. Pero ngayon, buksan mo lang ang cellphone mo, may sugal na. Oops, nanalo. Praise God, nanalo. Di ba? Grabe, dinamay mo pa si Lord, di ba? Lord, isa na lang, isa na lang, isa na lang. Kinano pa, John 3:16, no? For God so loved the world. Oh, world. Ay, thank you, Lord. Mali. Amen? Ano pa mang bagay na mali, hindi galing sa Diyos. Ano mang bagay na hindi galing sa Diyos, yan ay pwedeng gamitin para makapagpalayo sa Panginoon. Reject the world's pattern. Embrace inner transformation. Alam niyo po, hindi madali po yun eh. Pero makakaya natin. Kasi bakit? Kasama mo si Lord. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we have spiritual parents and spiritual brothers and sisters that will help us. Ano pa? Let us renew our mind daily. Through reading of the Word, through worshiping the Lord personally, and prayer. Bababago po. And then walk in God's perfect will. Kasi ang kalooban ng Diyos, hindi naman ipahamak ka eh. Ang kalooban ng Diyos, hindi naman pahirapan ka eh. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, ganap, at kasiyasiya. Kaya pala hindi natin maintindihan yon. Kadalasan nagmamadali, kadalasan hindi tayo makapag-antay. Kasi unang-una, yung command pa lang yan, yung command, do not conform. Huwag makihalubilo, huwag magpahulma, at huwag maimpluwensyahan ng takbo ng mundong ito. Be transformed. It is a change that only God can do to an individual. Not me, not you, but only the power of God's Word that will set people free from all the bondages of the enemy. There is a process. It's not easy. It's a process of renewing of our mind. It's a process of thinking, nurturing ourselves with the Word of God that will strengthen us spiritually so that when challenge comes, we are spiritually fit. We cannot just overcome, but we can continuously walk righteously before the Lord. And every time there is a challenge, every time there is a situation that will going to happen that is in front of you, the result, you can discern if it is God's will or just a plan of the enemy to put you away from the Lord. Akala natin minsan opportunity, all opportunity, ginagrab. No, not all opportunity are God-sent opportunity. Amen? We need to discern. And God's plan, God's will, is good, pleasing, and perfect. Yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Yan ang kalooban ng Diyos sa pamilya mo. Yan ang kalooban ng Diyos sa finances mo. Yan ang kalooban ng Diyos sa pamilya mo. Sa mga anak mo, yung mga estudyante, yan ang kalooban ng Diyos. Jeremiah 29:11, for I know, sabi ni Lord. For I know, hindi nanguhula si Lord, alam niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. And I said, plan to prosper you, not to harm you, but plans to give you hope and a future. Yan po yung plano ng Diyos. Nahihirapan ka man ngayon, may mga struggles ka man, finances, relationship, sa pag-aaral. Kapatid, umalis ka lang sa conformation mo sa mundong ito, dumaan ka dun sa process ng transformation ng Panginoon, and then you will discern if it is the will of God or not. If it's not the will of God, you will reject it. If it's the will of God, kahit mahirap, kasi tama, gagawin mo, then God will do something, give you something that you have never experienced before. Imagine kapag tama ang mga desisyon mo, magiging tama ang resulta. Amen? Pag tama na iisip mo, kapatid, you will not be being easily affected
o influenced by the people around you without God, without consulting God and your spiritual mentors and pastors. Kaya mga kapatid, Apostle Paul is telling the Christian in Rome, beliefs, doctrine is good, but behavior, character, attitude must go along the same way. Amen? Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Dahil lahat ng bigay ng mundo temporary. Nakakalibang, nakakapagbigay ng fleshly gratification. Pero, panandalian lang. Kaya huwag mong pipiliin yan, pilihin mo yung matransform ka, kasi yung transform life ay preparation dun sa eternal life. With God. Amen? May natutunan po ba tayo ngayon mga kapatid? Ngayon, are you being shaped by this world? Or being changed by God? Is your mind renewed? Or just being entertained? Na-entertain lang po ba tayo ngayon? Natawa lang tayo ngayon? O may natanggap tayong mensahe na galing sa Panginoon? Lalabas po tayo sa lugar na to. Ito po yung panalangin ko na nakapag-desisyon na tayo. I will not conform to the pattern of this world. But let God renew and transform my mind. Because God's will is good, pleasing, and perfect. Let us all stand. Let us sing a song. I trust in you with all I am, 'cause I know you have the master plan. So I'll throw my life into your hands for your glory, for your glory. Let's sing this song. I trust in you with all I am, 'cause I know you have the master plan. So I'll throw my life into your hands for your glory, for your glory. I trust in you with all I am, 'cause I know you have the master plan. So I'll throw my life into your hands for your glory, for your glory. I trust in you with all I am, 'cause I know you have the master plan. So I'll throw my life into your hands for your glory, for your glory. Before I pray, if you know in your heart, kung alam mo sa sarili mo, you do something, you compromise, may ginagawa ka na alam mo na hindi yan kalooban ng Panginoon, that you conform to the pattern sa galaw ng mundong ito, deep inside, you know that it's wrong. You know it's not pleasing God. You know it's not beneficial to your life, not just now, but for eternity. I want you to bow your heads and pray to the Lord personally. Allow God to change your mind. Mali eh.
O kahit maganda, masarap, okay, mali. So you surrender it to the Lord. Kasi kapatid, ang plano ng Diyos, hindi naman pahirapan ka magdusa ka. Hindi. Ang plano ng Diyos, napakaganda. Good. Pleasing and perfect. Don't settle for temporary. Because God has a plan for you for eternity. You don't have the strength, you don't have the courage, the audacity to stop it. I don't know. But if God is telling you to do something, He's speaking to you through this message, I want you to pray, Lord, help me not to conform anymore. Pray with audacity, full of courage. Lord, I want that good, pleasing, and perfect na pangako mo na mararanasan ko. Any form of compromise, any form of influence of sin, surrender it to the Lord. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Trust the Lord. Minsan isip natin, Panginoon, papaano? Pastor, papaano? When transformation comes, you can easily distinguish the will of God, identify the will of God. Then, good things will going to happen to you. I'll trust in you with all I have. I know you have. He holds the master plan of your life, of my life, of our life, into your hands for your glory. for your glory. For your glory. I'll trust in you. I trust In you with all I am. 'Cause I know you have the master. Everybody, let us sing this song. Everybody, lift up your voices to God. Come on, let us sing this song all together. For your glory. For your glory, For your glory. I trust in you, Lord. I Trust in you with all I am. 'Cause I know you have the master. So I'll throw my life into your hands. For your glory. For your glory. For the last time, everybody. I trust in you with all I am. 'Cause I know you have the master. So I throw my life into your hands. For your glory. For your glory. Lord, thank you for your word. Starting today, by faith, we will not conform, but we will be transformed. And our mind are being renewed so that we can discern what God's will is, good, pleasing, and perfect. We thank you, God. We believe it by faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen, and amen, and amen. Palakpakan po natin si Lord. The best clap belongs to the Lord. Praise God, praise God.